Pero as we start, let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have allowed each one, Lord God, to be here sa church, to gather in worship, to acknowledge you that you are our God, and to acknowledge Jesus as our Lord and Savior. Thank you, Lord God, for everyone, for your faithfulness, Lord God, to us in the past days. Especially, Lord God, nitong nakalang 2 araw sa aming workers retreat tsaka sa baptism. It was indeed a blessing, Lord God, to hear the testimonies of our dear brothers and sisters, Panginoon Ama. And later on, everyone will see that, O God, and hear their testimonies. And I pray that you will move in the hearts of the people here to truly see and understand the message of the gospel, to see the beauty of the work of Christ in our salvation, that everything is by grace, that nothing comes from us, O God. So thank you, Lord God, and bless our time together as we study your word in Luke chapter 9. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so later on, meron po kaming video. Siyempre po, yung mga testimonies po ng nagpabaptize, yung mga bagong members po ng ating church. You will be listening, at least viewing some clips of it para at least lahat po din kayo ay makapakinig po nito. Okay? So let us start. Siguro karamihan sa inyo, kilala si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tama po ba? Okay, sa Daniel chapter 3. So, siguro kung kayo po ay laking church, ilang beses nyo na rin po sigurado itong narinig kung ano po yung kanilang story. Pero ano nga ba yung naging magandang halimbawa ng kanilang buhay? Actually, yung kanila pong pagpili na sundin ang ating Panginoong Diyos kaysa sa utos ng tao. Mahalaga po yung obedience dito nila dahil dito, yung obedience nila ay panawagan unto death. Kumbaga, kung hindi mo susundin to, mamamatay ka. So ito yung panawagan ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Kaya po magandang example po ito sa atin. It's not something na tamang, ang ganda ng story. But actually, it's a lesson for us. Kaya nga nakasulat sa New Testament that the Old Testament was written for our lesson. Para sa atin po ito. Para may matuto po tayo at meron po tayong dapat sundan. Okay? So sa story po na ito, sa Daniel chapter 3, may kautusan po na ibinigay si Nebuchadnezzar na ang lahat ay magbabaw sa kanyang golden image. Pag tumugtog daw, ganito, so they have to bow down. At kung hindi, ang kaparusahan daw po nito ay kamatayan. So, simple lamang po yung story na ito. Pero basahin po natin yung story na ito in Daniel chapter 3, verse 14 to 18. Sabi po doon, Nebuchadnezzar answered and said to them, "Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made. Well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace." Hindi po ako yun, ha? So, akin po nahulog. Okay? "And who is the God who will deliver you out of my hands?" Galing ni Nebuchadnezzar, ano? So, ihuhulog kayo, you will be cast into a burning fiery furnace, at sinong Diyos ang pwedeng magligtas sa inyo? May challenge pa dito, si Nebuchadnezzar. And then verse 16, maganda po yung naging kasagutan po nila dito up to verse 18. "Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." So may panawagan ng Diyos, malinaw po ito para kay Shadrach, Meshach, and Abednego, na ang tanging Diyos na kanilang pakikinggan, susundin ay ang ating Panginoong Diyos. At doon sa mga nakakaalam po ng story po na ito, dahil dito sa narinig nila na sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego, 7 times pa niyang lalong pinainit yung fiery furnace. Okay?
Pero, nung sila'y hinulog, dahil hindi po sila nagpadala sa kanilang sa kautusan na ito, sila ay hindi namatay, at kundi sila ay niligtas ng ating Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. They chose faithfulness over safety, obedience over compromise, and they chose God over the world. May pagpili po eh. Yun po yung acting sitwasyon ngayon bilang mga tao dito sa mundong ito. May 200 lamang po sa kaligtasan. Ang daan na panawagan ng ating isa lamang po yung daan para sa kaligtasan, pero meron po tayong pipiliin. Either na atin susundin yung ibinigay at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na daan ng kaligtasan o atin itong tatanggihan. Mahalaga po na ating pong makita yun. Kumbaga kayo nga ba ay dumating na dun sa punto na kayo by grace ay inyo nang nakita na oo nga dapat kong piliin ang aking Panginoong Hesus. Na kahit anuman mangyari, gagawin ko ang lahat ng kanyang kalooban. Dito makikita natin sa example po nila, pinili nila ang Diyos kaysa sundin ang kanilang sarili. For sure, nakakatakot po yun, pero hindi po sila nagpadala doon. Hindi po nila sinunod ang tao o ang mundo. Ang istorya pong ito ay in some way, ginawa ko po siyang introduction dahil ito po din ay isang kasagutan dito po sa panawagan sa ating aralin dito sa Luke chapter 9 verse 24 to 26. Sabi nga dito sa verse 24, "For whoever would save his life would lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels." Dito po ay isang mahalagang pag-aaral na sinundan po natin ang pag-aaral natin last Sunday na kung inyo lamang pong maaalala, ito po ay napakahalaga. Kasi kung kayo ay tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus, hindi lamang po ito pagsambit na I believe in Jesus Christ, hindi ito yung tamang pananaw lamang na ako naniniwala ako kay Kristo Jesus. Sabi nga sa ating pag-aaral last time, and Jesus said to all, "If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." So yung salvation po natin, kung tayo ay nagsasabi by word that we are Christians, kailangan po makita din sa ating buhay yung ating pag-deny sa ating mga sarili. Okay? Hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sarili na, kundi namumuhay na tayo doon sa plano ng ating Panginoong Diyos. And that we are to take up our cross daily. Ibig sabihin, we are to die daily sa ating mga sarili. We are to die dun sa mga kagustuhan natin at ang magiging kagustuhan natin ay ang kagustuhan lamang ng ating Panginoong Diyos. And lastly, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, you will follow Jesus Christ. You will not follow your emotions. You will not follow the patterns of the world, kung ano yung nakikita natin, kasi ganun tayo eh. When we see something in the world, yun ang sinusundan natin. Hindi po dapat ganun. We follow Jesus Christ alone. Hindi po ang pananaw ng tao. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaral ngayon, mahalaga na atin pong tignan ang ating mga sarili. At dito, meron pong nais ang ating Panginoong Jesus na makita. Marami ang magsasabi na ang pipiliin nila ay ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng ating Panginoong Jesus sa kaligtasan. Pero most of the time, ito po lamang ay isang bukang bibig. Siyempre nga naman, kung nandito ka sa church, hindi mo naman sasabihin, ay ayoko. Di ba? Siyempre lahat po kayo magsasabi, I will follow Jesus Christ. But tomorrow, we will see if you are following Jesus Christ. Madali magsabi dito sa church. Lahat kayo, parang lahat mga anghel eh. Di ba? Yung mga mukha ninyo, parang pag tinitignan ko ngayon, para kayo may mga halos eh. Parang nagniningning ang mukha ng bawat isa. Pero come Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, what is your life? Is it really a life of denial of self? Is it really a life of dying to self? Is it really a life of following Jesus Christ? Kaya nga po maganda na basahin po natin ulit, sabi dito, kung ating pong titignan, yung ating passage, yung panawagan,
that whoever would save his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in glory and the glory of the Father and of the holy angels. Simple lamang po yung passage, pero mahalaga po na maunawaan po natin ito ng mas malinaw pa. Actually po, ang isang pinaka-problema ng tao ay ang kanilang sobrang pagmamahal sa sarili. Tama ba? Actually, hindi na kailangan pang sabihin na na mahalin mo ang sarili mo. Although may pananaw ang mundo na hindi, alam mo, may mga payo, di ba? Alam mo, kulang lang na mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo. Actually, mahal na mahal po natin ang sarili natin. Di ba? Naliligo kayo araw-araw. Siguro naman. Dahil mahal niya yung sarili ninyo. Kumakain kayo siguro palagi. Hindi kayo nagpapagutom kasi mahal niya yung sarili ninyo. Nagbibihis kayo ng maayos, nagbi-makeup kayo, mga babae, hindi lalaki. Okay? So, kumbaga, inaalagaan natin ang ating sarili in a lot of way at binibigyan natin yung kasiyahan ng ating sarili. Ginagawa natin yung mga bagay na nais natin kasi mahal natin ang sarili. Ang problema, masyado nating mahal ang ating sarili na hindi na po natin talaga tunay na minamahal ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang kautusan in the Bible, kung ating makikita, is not love yourself. It is love God and others. Yun po yung two greatest commandment. Kasi nga, alam na ng ating Panginoong Diyos na palagi nating pinipili ang ating sarili. Ang sarili nating kagustuhan. Love of self. Ito actually ang tuon ng tao araw-araw. Sundin ang kanilang kalooban kaysa ang kalooban ng ating ng Panginoong Diyos. Kaya naman sa Bible, ang panawagan ng Diyos ay ang makita ng tao kung sino ang dapat nilang tunay na mahalin. Deuteronomy chapter 6 verse 5, sabi nga, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. This is the Shema, the central confession of Israel. It teaches total love, whole heart, whole life, whole strength. So, ibig sabihin, yung buong puso ko, pag-ibig lang sa Diyos. Yung buong buhay ko, araw-araw, pag-ibig lang sa Panginoong Diyos. Yung aking kalakasan, inaalay ko para sa aking pagpapakita ng pag-ibig sa aking Panginoong Diyos. At inulit po ito ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, di ba, pagka ito inuulit, ito ay mahalaga. Verse 22 of Matthew, verse 36, chapter 22, verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Jesus identifies this as the first and greatest commandment. At dito makikita natin, in-expand niya from strength, with all your mind. Ibig sabihin, showing love, showing that loving God involves thinking. Actually, ito yung pinaka-problema ng maraming tao ngayon. Ang ating isip puno ng maraming pag-iisip, maraming bagay. Pero ang iniisip palagi ng isip natin ay ang sarili natin. For sure, baka iniisip nyo, saan kaya ako kakain ng lunch mamaya? Nagugutom na ako Pagkatapos ko mag-lunch, saan kaya ako magmimerienda? Minsan ganun yung anak ko Kakakain lang namin ng breakfast, what's for lunch? Joke lang yun. Sabi ko, you will know later. So, ganun tayo Palagi tayo may iniisip. Mahal kasi natin ang sarili natin Iniisip natin palagi kung ano yung gusto natin, ano yung mga bagay na nais natin. Yung isip natin, palaging ganon. Kaya nga, loving God involves thinking, choosing, and valuing Him above all. Dapat ang laman ng isip natin, okay, thank you Lord for the food. You are truly faithful, Lord. What's the next thing that I should do right now? How can I show love for you? Diba dapat ganun po yung thinking natin How can I show love for my wife, for my children, for my work, sa mga kasama ko sa work, kung kayo nag-work. Iniisip natin palagi yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos na dapat makita ito sa ating pagpapakita din ng pagmamahal sa kapwa. Hindi yung laman ng isip natin gossip, hindi laman ng isip natin kasamaan,
Mag-iisip, mag-judge ng ibang tao. Even in church, pwede mangyari yun eh. Habang nandito kayo, isang tao dito, inagaw yung upuan ko. Dito ako palagi nakaupo. Ngayon, nandito ako ngayon sa gilid. Alam mo maraming iniisip, maraming temptation ng ating isip na hindi naman nakatuon ang ating isip sa pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Not only that we love ourselves, isa pang problema ng tao is loving the world. Masyadong mahal natin ang mundo. Okay? 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Kaya po may command na ganito, sabi doon, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father but is from the world. Yung desire natin wala na kay God eh. And then verse 17, sabi nga, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Yung world po dito, ang ibig sabihin po dito, hindi po yung creation, not people, not culture in general, but the world is the system of sin that opposes God. It includes the desires of the flesh. Okay, yung sinful cravings. Meron pong cravings na hindi naman masama. Kunyari daw, nagkikrave ka ng ice cream, as long as hindi ka naman diabetic, wala naman problema doon. O kaya nagkikrave ka na kumain ng lechon, hindi ka naman nag-high blood, okay lang yun. So masama kapag nagkikrave ka, naku, nare-rebuke tuloy ako ngayon sa mga sinasabi ko. May mga, mahal ka makita natin yung cravings eh. May maganda naman na cravings, na meron din sinful cravings. Pero kung alam natin na simple cravings yung ating hinahanap, ay hindi po ito mabuti. For example, kunyari, pornography or something na hindi po nakakaluwalhati talaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya desires of the eyes, yung coveting or materialism. Okay? Kakabili mo pa lang ng sapatos ng isang buwan, bumili ka ngayon ulit ng sapatos, buy one, take one pa. Nakagraduate na ang lahat ng anak, parang papasok pa rin yung mga anak niya sa school bago lahat ng sapatos. Joke lamang po yan kung meron pong natatamaan. Gusto ko lang maging masaya kayo. Hindi naman po materialism yun. Alam mo yun, pag-ibig ng nanay yun eh. Okay? Pag-ibig ng nanay yun. Pero pagdating sa bahay, siningil yung anak. Siningil ka ba? Hindi naman. Kinuha lang yung ATM mo, no? So, may desires yung eyes natin eh. 'Di ba? Kaya nga, ang enemy, napakagaling yan eh. Kaya, minsan nga, pag maiisip mo yung mga nasa advertising, ano kaya yung trabaho nito para i-entice ba yung tao na mas lalong maging materialistic? 'Di ba? So, we are to be very careful, lalo na kung dumadaan kayo ng EDSA. Kaya ako, skyway ako palagi, wala masyadong billboards. O kaya sa Facebook or anything, di ba, palaging merong promotion. May bagong phone, may bagong shoes, may bagong release na ganito. Ang dami mo ng sapatos, gusto mo pandagdagan ng 10 pa ulit. Okay, so coveting is very dangerous. Desires of the eyes. Or pride of life. Okay, yung arrogance. Magaling ako, pinakamagaling na empleyado eh. Hindi nga lang nakikita. Pero sarili niya, buong-buo sa sarili niya na siya ang pinakamagaling. We want self-glory. Gusto natin palaging napapansin tayo. Or status seeking. Ang mundo, dito, ang sistema ng kasalanan na kumakalaban sa ating Panginoong Diyos. They get yung dapat na attention natin sa Panginoon, yung attention natin na pupunta sa mundo. Sa mga bagay na ito. At hindi sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga we are not to love the world. Kaya nga nung nandun ako sa shop kahapon, sabi ko sa kanila, hindi kasi ako nakapagturo about contentment eh. So malinaw ang salita ng Diyos tungkol sa pagtuon ng tao sa pag-ibig. Kaya naman ang Diyos ay malinaw kung sino ang dapat nating mamahalin. At walang iba kundi ang ating Diyos lamang. Siya lamang ang dapat nating minamahal. Siya lamang ang ating prioridad. Siya lamang palagi ang nasa una sa ating isip. Okay? Kaya nga ako, tinuturuan ko yung mga young adults natin dito.
lalo na yung mga youth na dumaan sa akin, na okay, you're going to work na, graduate ka na. So alam mo na siguro kung ano yung priority mo. Priority mo is God, not work. So if you're going to look for a job, yung job na ito, hindi siya makaka-apekto sa iyong paglago sa Panginoong Diyos. At mahalaga po yun. And I'm thankful dahil yung mga kabataan po natin na nag-work po ngayon, ay gano'n naman po yung kanilang direction in life. Pinipili po nila at nag-a-apply po sila sa trabaho na ang tuon ay ang ating Panginoong Diyos. Na makakapaglingkod sila, makakadalo sila ng cell, makakadalo sila ng Sunday service. Dahil ang priority, sino? Si God. Hindi po trabaho. Sinasabi ko, hindi ko sinasabing hindi importante yung work, importante yan. Pero hindi siya above God. Okay? Kasi nagiging idol po ang work more than God kung siya na yung pinaprioritize po natin. Importante po itong mga bagay na ito dahil ito yung sinasabi ng ating Panginoon that we are not to love the world, but that we are to love God with all our heart, with all our strength, and with all our mind. Ang panawagan ng Diyos, inyo siyang mahalin ng tunay at inyong sundin ang kanyang kalooban. Siguro basahin ko lamang ulit yung ating passage at aralin na po natin ito kasi mahalaga makita natin na nagmumula at dapat na nag-uugat yung ating pagpili sa ating Panginoong Diyos sa tunay nating pagkilala sa Kanya at sa Kanyang panawagan din. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. So tatlong part po yung ating pag-aaral po dito. The choice we must all make in verse 24, the value of the soul in verse 25, and the warning against shame. So, simulan po natin ito sa verse 24. In Filipino Standard Version, sabi po doon, basahin ko lamang, sapagkat sino mang nais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magliligtas nito. The only way to find true life is to lose your life for Christ. So, ibig sabihin, okay, any attempt to cling to self, comfort, or worldly gain leads to eternal loss. Save your life? Ay, hindi, Brother Jay. Mahal na mahal ko yung mga bagay na gusto ko. Ayoko itong mawala lahat. Then you will lose your life. But lose your life for Christ, dahil inalay mo, ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo Jesus, you will save it. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Naalala ko, may siniran ako, siguro na-share ko na to before, may siniran ako before na isang tao, at sabi niya sa akin, ay, Jay, wag muna ngayon. Marami pa akong gustong gawin. So parang ang thinking nila with the gospel itself is like a hindrance for life. Ibig sabihin, pinapakita lamang doon sa senaryo na yon, hindi mahalaga ang gospel, mahalaga ang buhay ko ngayon. Mahalaga yung mga pangarap ko kaysa sa Panginoong Diyos. Mas mahalaga na aking magawa at ma-attain ko yung aking goal in life rather than to hear and come to faith in Christ. So save your life, parang siya, sinisave niya yung life niya, pinaprioritize niya yung goal niya, mga aspirations niya in life, yung kanyang mga dreams in life, more than believing in Jesus Christ. Pero ang isang Christian, ay okay na kahit mawala na ang lahat ng yan. Basta't matagpuan ko si Kristo at makilala ko siya. And with that, you will have eternal life. Simple lang po, di ba? Kung mahal na mahal niyo ang sarili ninyo at hindi niyo kayang iwanan ang inyong life, ang inyong pagmamahal sa mga bagay na gusto ninyo more than God, walang salvation. Pero kung nais niyo talaga na magkaroon ng kaligtasan, talikuran niyo ang lahat, maging priority niyo si Kristo, siya ang iyong maging buhay, then you will have eternal life. Yun lamang po ang panawagan dito. Hindi ko naman po sinasabi na mag-resign kayo sa trabaho ninyo. Hindi ko naman sinasabi na, alam mo, mga bagay na hindi nyo na dapat gawin. Pero ang pananaw po dito ay dapat na makita natin, with all of that, sino ang mas pipiliin mo? Parang si Shadrach, Meshach, and Abednego eh. Diba? Gusto nyo mabuhay? Magbaw kayo. Kung hindi kayo magbabaw, mamamatay kayo. Hindi nila pinili yung binibigay na option sa kanila ni King Nebuchadnezzar.
kung hindi sila'y nagpasakop dahil tunay nilang kinikilala ang ating Panginoong Diyos. So those who try to preserve their life, yung comfort nila, yung dreams nila, ambitions nila, yung self-rule nila, will lose their soul eternally. Those who abandon their life for Christ's sake, surrendering self-interest, pride, and sin, will find eternal life. But in reality, ganito yan, ano? Ang sin po talaga napakahirap iwan. Tama po ba? At maraming tao, love na love nila ang sin. Love na love po nila yan. Kahit na, siyempre, hindi nila sabihin, Brother Jay, love na love ko yung sin. Hindi nila sabihin yun. Pero gustong-gusto nila, kunyari na, yung bida sila. Kaya sila mayabang. Ano ba yun? Gusto nila itong buhay na ito. Kunyari daw, ay wala akong pakialam dyan. Basta't ako, magkaroon ako ng asawa kahit unbeliever siya. Iiwan ko yung panuntunan ng Panginoon. Hindi yan mahalaga. Kasi yun yung enticement ng sin eh. Kaya nga, I do believe, narrow lang talaga ang path to salvation. Kung mahal na mahal ninyo ang sin ninyo, at alam niyo kung ano yung sin ninyo. Hindi ba pwedeng hindi nyo alam yung sin ninyo? Ako alam ko ang sin ko. Alam nga nung iba yung sin nila, kaya na ang problema, kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, ang nangyayari, dahil masyado mong mahal ang kasalanan mo, nabubulag ka na sa katotohanan. Kaya ang thinking mo, parang ang buhay mo ay okay lang. But in reality, hindi. Kaya nga, I praise God, you are here on a Sunday to hear the message of God so that you may be able to hear kung ano nga po ba ang kasalanan. Because not all churches will teach about sin. You will never come to know Jesus Christ without knowing your understanding kung sino ka at kung ano ang kasalanan. Kasi hindi mo makikita yung pangangailangan mo kay Kristo Jesus. Kaya nga mahalaga na makita natin. Ang naghihinder sa atin na makilala si Kristo ay ang sobrang pagmamahal natin sa ating mga sarili. Hindi lamang po dito sa Luke chapter 9:24, itinuro itong panawagang ito. Sabi din po sa Luke 17:33, whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. Matthew 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. John 12:25, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Kaya nga yung panawagan ni Jesus Christ dito sa verse 23, if anyone would come after me, let him deny, take up his cross daily, follow me. Bahagi po yun. Ito ay napakahalagang warning na dapat po ninyong lahat na makita. People who chase self-esteem, self-fulfillment, personal dreams, even while having a superficial interest in Jesus, will lose their souls. Ito yung deceiving. Ito yung pinaka-nakakatakot ngayon. A lot of people would say they love Jesus Christ, they still continue, alam mo yun, they would say na parang, mahal na mahal ko ang Panginoon, mukhang bibig lamang. Pero kung superficial lamang yung interest nyo sa Kanya, yung life nyo after church, doon po nakikita yun. In the end, you will lose your life. Kaya nga yung panawagan to make your election and salvation sure is important. Dapat po yun ay inyo pong mabigyan ng tuon sa inyong buhay. True disciples hate their sinful condition, deny themselves, and give themselves fully to Christ. Ang mga hindi po tunay, kanilang pipiliin ang kanilang buhay na manatili sa kasalanan at gawin yung kanilang kalooban kaysa tunay na magpasakop at piliin si Jesus. Ang panawagan ni Jesus ay ating tunay na bigyang halaga ang kanyang panawagan para sa kaligtasan. Huwag nating sundin ang ating mga sarili. Dahil kung ating susundin ang sarili natin more than His calling of salvation, kamatayan ang magiging resulta nito. But if you will value Christ's call to salvation more than self, eternal life. Eternal life. It sounds easy, pero dito po masusubok kung ano talaga ang laman ng puso ninyo. Siguro, let me give you a picture of not loving self and loving God. Yung panawagan din mismo ng ating Panginoong Jesus dito sa Matthew 10:37-39. Nabasa natin yung verse 39 kanina, pero bigyan po natin ng konteksto yon. Sabi po doon, whoever loves mother or father more than me is not worthy of me.
And whoever loves his son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. So, simple lamang po eh. Dito yung sa verse 38, whoever does not take his cross, naralan natin yung dati, ibig sabihin, dapat you are to die to yourself. Kung mahal na mahal mo ang sarili mo, at kung hindi mo ako isusundin, you are not worthy of Christ. Kaya nga, verse 39, conclusion dito ni Jesus Christ, kung ang priority mo ay iba, relationship, work, or anything more than God, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Mahal ko nga ba ang Diyos? O mas mahal ko ang aking sarili? Then tignan nyo kung nasaan kayo ngayon sa inyong buhay. Ito ba ay buhay na ang tuon ay Diyos araw-araw? Sinusunod siya ng buong puso? Ninanais siyang makilala, mag-aral ng kanyang salita? Nagtitiwala, nagdedepende sa Diyos sa bawat pagkakataon, hindi nagmamayabang? Nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon? Inaalay ang sarili para sa ikalalago ng kanyang kaharian? Ito ba ang buhay mo? Naglilingkod ng may pagmamahal sa mga kapatiran, bahagi ng katawan ni Jesus o ng isang church. Nagpapasakop sa panuntunan na kanyang itinatag na church. Nagsisisi kung nagkakasala, ang desire ay ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi ng sarili. Dalawa lamang po eh. At madali po nating makita ito kung i-assess natin ang ating buhay ng tama o ng buong katotohanan. Ano nga ba ang buhay ninyo araw-araw? Ang prioridad mo nga ba ay ang ating Panginoong Diyos? Kung hindi ito ang iyong buhay, then simply lang, you love yourself more than God. Resulta, you will lose your life. Kung ito ang iyong buhay, pagtalikod sa sarili, pagpili sa Diyos, pag-prioritize kay God, pagsunod kay Kristo Jesus, pagpapakumbaba, resulta, you will save your life, eternal life in Christ. So assess your life. Ano nga ba ang tuon ng buhay mo? At importante ang panawagan ni Jesus dito dahil ito ay patungkol sa kaligtasan mo. Hindi pa natapos si Jesus at siya'y nagbigay muli pa ng katotohanan upang mas ma-assess pa nila ang kanilang puso at ang kanilang buhay. The value of soul. Kita po natin ito sa verse 25. Sabi po sa Filipino Standard Version, sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ganda ng Tagalog, ano? Nasa iyo na ang lahat, pero hindi mo naman matatanggap ang eternal life. Ang buong mundo, yun po yung hinahabol eh. World eh. Okay? Ito po ay isang rhetorical question. Hindi ito nangangailangan ng kasagutan, kundi ito'y isang question upang ikaw ay mag-isip. Oo nga, no? Ano ba yun? Ito ay challenge para sa mga nakikinig upang ma-highlight ang isang obvious. Mahal na mahal mo ang mundo, mahal na mahal ang sarili mo, pero ang kababagsakan naman nito ay hell. Walang eternal life. The word profit, maganda na makita po natin kasi what does it profit? Kasi tayo, mahilig tayo sa profit eh. Diba? Kunyari daw, even nga sa ano eh, attend ka ng birthday ng anak ko. Ano ba meron doon? May pagkain ba? Ano yun, palagi tayo may ganun eh. Attend ka sa ganito, may seminar tayo. Anong mapoprofit ko doon? Di ba? May libre ba doon? So naghahanap tayo palagi ng something na may makakatulong para sa atin o beneficial para sa atin. Yung word na profit in Greek, sabi nga sa Loanida, to be successful in accomplishing some goal with the implication that such might be useful. So naghahanap tayo palagi ng isang bagay. Okay? So sinasabi dito ni Jesus ay, ano nga ba ang silbi ng buhay ng isang tao kung kanyang makuha ang lahat sa mundo, but in the end, it will cost that person to lose his life? May profit nga ba? May profit nga ba? Wala eh. Kasi maiksi lang ang buhay sa mundo eh. Ang kapalit nito, eternal life with God eh. Eternal life with Jesus Christ. So it's incomparable. People trade life for pleasure, status, power, money, relationship, family, and other worldly views
and ideas. May profit nga ba? Isipin ng marami, oo naman, ako ang pinakamagiging mayaman sa mundong ito. Ako ang pinakamagiging makapangyarihan. Lahat ng gusto ko, magagawa ko. Lahat ng naisin ng puso ko ay makukuha ko. Pero ito'y tandaan nyo, ito'y pansamantala lamang. Pero ang kapalit po nito na makuha mo man ang lahat, alam mo yon, may 10 kang Tesla, may 20 kang BMW, meron kang mansion sa bawat city dito sa Metro Manila at sa lahat ng probinsya. Alam mo yun, lahat na nasa iyo. Ang yaman-yaman mo na. Ang gwapo-gwapo mo pa. O ang ganda-ganda mo pa. Okay? Pero ang kapalit nito, you will forfeit your soul. Siguro yung iba, yun na lang ako. At least nag-enjoy ako sa buhay na ito. Pero ang kapalit nun, eternal punishment. For turning away from God's will. And that is the offer of eternal life in Christ. Be reminded, even if someone possessed the entire world, every pleasure, possession, achievement, it would be worth nothing if it cost your eternal soul. Hindi naman po kasi ibig sabihin din ito, magandang ibabalance ko, no? Na kapag Christian mahirap. O na ang Christian kaawa-awa. Maraming Christian na gwapo. Maraming Christian naman na maganda. Marami namang Christian na may maayos naman na pamumuhay. Diba? Hindi ito parang turn of events, no? Na kapag pinili mo ang mundo, okay na okay. Kapag pinili mo ang Christianity, kawawa ka naman. Kawawa ba tayo? Hindi nga eh. We are so blessed. Diba? And we are to see that. It doesn't mean na maghihirap tayo. For some, it will be because it will depend on the lot God given them. Diba? May lot ang iba. May lot na isang tao, isang Kristiyano, magiging mahirap siya. Yun yung lot niya. Pero may joy. Diba? Yung mga tao na binahigian ko ng gospel sa Albay, they're not rich. They're poor. Yung poverty nila is wala silang sahig. Lupa lang. Yung kanilang tahanan sa loob. Hindi sila, tayo dito, nakasimento pa tayo dito. Doon wala. Bahay nila, barong-barong. Mga tagpi-tagpi lamang. But they have joy because they have Christ. And that's the most important thing, to have Jesus Christ. Even if someone possessed the entire world, every pleasure, possession, achievement, it would be worth nothing if it cost their eternal soul. Sabi nga ni John MacArthur, what would that profit you if you forfeited your eternal soul? The obvious answer is nothing. Nothing in the world is of comparable value to a person's eternal soul. The soul is infinitely more valuable than any earthly gain. So do not be deceived by the world. Do not be deceived by your sinful self. Sabi nga muli sa 1 John 2:15, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Let us love God. Siya lamang po ang ating mahalin. Siya yung pinipili natin sa bawat pagkakataon. Sa lahat ng sitwasyon, atin mahalin ang ating Panginoong Diyos. And lastly, the warning against shame. Sabi po sa Filipino Standard Version, sapagkat kung ako ay ikahihiya ng sino man, gayon din ang aking mga salita, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagdating niya sa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. To simplify it, those who reject Christ will now be rejected by Christ when He returns in glory. To be ashamed here does not mean to be shy or embarrassed. Ay, nakakahiya naman. Okay, nakakahiya naman maging Kristiyano. Hindi po. To be ashamed means rejecting Christ. Yun po yung context po dito. Despising His words, finding Him unacceptable, preferring sin and human approval over God. Ibig sabihin, ito ang laman ng kanyang puso. Wala siyang plano na ma-relate kay Kristo Jesus. At for sure, ito ay tinatanggi ng marami na mag-profess na Christian. Hindi, love ko naman si Jesus Christ. Pero ayoko lang mag-obey sa mga bagay na ito dahil meron akong gustong gawin. So, the same pa rin po yun. You're still rejecting Jesus Christ. Maaari talaga magsabi ang isang Christian,
Pero ang katanungan ay pinahalagahan mo nga ba ang salita ni Kristo? Pinahalagahan mo nga ba si Kristo Jesus? Ikaw nga ba, sabi sa ating pag-aaral last Sunday, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ito nga ba ang klase ng iyong pamumuhay? May pagtalikod na nga ba sa sarili? Daily dying to self at tunay na pagsunod na mula sa puso. Are you rejecting Christ? Hindi ko sinasabi, no, baka mamaya isipin ng iba. So ikaw, Brother Jay, kahit kailan di mo na-reject si Jesus Christ. No, hindi na ako, ibig sabihin, hindi na ako nag-sin. Patay na dapat ako noon. We still do sin. Christians still do sin. Pero pag nag-sin ang isang Kristiyano, may conviction, may guilt. Ay, hindi ito tama. Ito ang dapat kong gawin. And then the Christian will confess, Lord, I did not obey you. Forgive me. Sabihin natin na hindi ko pinakitaan ng pag-ibig yung wife ko, o kaya hindi ko dinisiplina yung anak ko, o kaya naging tamad ako sa pag-aaral ko, at hindi ako naging handa para sa pagtuturo sa inyo. So sabihin natin mga bagay na gano'n, kung nakita ko at pinakita ng Diyos yung kasalanan na yon, may confession kagad. Alam mo yun, pag nag-isip ka ng masama sa kapwa, do you confess it to God? Alam mo yun, kunyari doon, nag-drive ka, no? Tapos kinat ka, nagalit ka bigla. Wala bang conviction na, Lord, forgive me, nagalit po ako doon sa taong yun. Kahit di niya alam, di ba? That's still sin. Kasi it's sin in the mind. At actually, pinaka-problema natin is always in the mind. Kasi hindi nyo, meron ba makakapagbasa sa inyo ng isip ko ngayon? Wala. Kasi ang daling itago. Pero ang isang Christian, even in the mind siya nagkasala, he would confess it and will repent of it. Na Lord, nag-isip po ako ng masama sa kapwa ko. Okay, nag-isip ako ng kayabangan. Nag-isip ako ng kunyari, isang tao, hindi niya naintindihan. Ang bobo naman na ito. Alam mo yun, yung parang ganon. But still, sin. Hindi ko sinasabi, no, na hindi na magkakasala ang isang Christian, pero may conviction na siya palagi. May fear siya sa ating Panginoon. Pero dito mahalaga makita natin, ito yung tao directly rejecting Christ. Nag-share ng gospel, parang katulad ngayon, I'm sharing the gospel. Tinuturo ko ang panawagan ni Kristo para sa inyong kaligtasan. Hindi. Alam ko na yan. Pero wala sa buhay ninyo yung gospel na ito, then do not reject it. Assess it. If you are professing to be a Christian, then assess your life. Ito nga din ba yung buhay ko? May tunay nga ba akong pagsunod at takot sa aking Panginoong Diyos? O, attindi lang ako dito. Basta't ako, it's me and my God. Wala pong me and my God lang, ha? The Christian life is a community. Kasi if you and your God lang ang pananaw ninyo, paano pagdating mo sa heaven? Di mabubulaga ka. Kasi from every tongue and tribe and nation, all Christians will gather. It's not me and my God na faith. It's a faith na magkakasama po tayong lahat. Di ba sabi nga if you were here sa teaching ni Brother Monsi, the closest picture of heaven is the church. Dahil ito yung gathering ng mga mananampalataya. And in the future, there will be, and we will be, if you are a believer, you will be part of the universal church. And if you're not part of the local church, there's a problem na baka hindi ka makasama sa universal church. Kasi sabi ni Jesus Christ, di ba? Sabi sa Bible, I will build my church. Membership does not save, but being part of the body of Christ, which is the church, is important. Kasi that is an evidence. If you want to have a visible, yung nakikita na evidence kung ikaw ay tunay na Kristiyano, you will sacrifice yourself and be part of the church. Then don't reject Christ. Don't reject Him. Kaya nga yung mga selfish thoughts, yung mga pananaw ninyo na makasarili na I'm okay, Brother Jay, I'll just attend. I just need your preaching every Sunday and I'm okay. That is not Christianity. That is selfishness. You be part of the church because that's the visible evidence of it.
Kaya nga po mahalaga yung panawagan dito eh. Do not reject the Word of God dahil inaaral po natin ito. Ating tignan sa salita ng Diyos, yung sinasabi dito ng Diyos na pagiging ashamed. Kaya marami po kasing nag-reject. In Philippians chapter 3 verse 17 to 19, brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Sundan natin si Paul, tignan natin yung mga tao, sundan natin sila kung ano yung kanilang example patungkol kay Kristo Jesus. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Marami pong ganun daw, that they walk as enemies of the cross of Christ. And ano daw yung mangyayari sa mga taong to who are walking as enemies of the cross of Christ? Their end is destruction, their God is their belly, and their glory in their shame. With mind set on earthly things. Napaka-clear po ng scripture, ano? John 1, verses 10 to 11. He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. Sino yung Him? Jesus Christ. Hindi po siya kinilala. He came to His own. Jesus Christ came to His own. Dumating si Jesus Christ as a Jew. So yung pinili ng Diyos eh. Mga Hudyo eh. He came to His own and His own people did not receive Him. That is shame. That is rejection of Jesus Christ. False disciples reject Christ because they love their sin and the world. If you will reject Christ, Christ also will reject you. Simple lamang po yun. Kung until now, you will continue to live your life apart from Christ, live on yourself, apart from Him, in time when you die or when Jesus Christ come back, God will reject you. Christ will reject you. Kaya nga sabi dito, of Him will the Son of Man be ashamed when He comes in His glory and the glory of the Father and of the holy angels. Ibig sabihin, sa lahat ng ito makikita, i-reject ka. And those who reject Christ will now will face eternal hell when He comes in the glory of the Father and of the holy angels. But in contrast, ano nga ba yung tao na hindi mag-reject kay Christ? If you will not reject or be ashamed of Christ, what will be the biblical response? What is the picture of a person who believes in Christ? Let me just give you 4 para at least makita lamang po natin. You will stand with Christ and His Word. So yung hindi nag-reject kay Christ, palagi siyang nananatili kay Kristo at sa Kanyang salita. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Mananatili tayo na hindi po natin ikakahiya si Kristo Jesus. Mananatili po tayo na maninindigan po tayo sa Kanyang salita, ano man ang sabihin ng ibang tao patungkol kay Kristo Jesus o yung Kanyang pananaw patungkol po sa Kristyanismo. We will stand. Number 2, they will honor Christ even in suffering. Philippians 1:20, that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. So isang taong hindi nag-reject kay Kristo, he will always honor Christ, even in times of suffering. Even in 1 Peter, sabi doon, chapter 4, verse 16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Thirdly, that person will trust Him fully. Magpapatuloy na magtitiwala ang isang taong hindi nag-reject kay Christ. Anumang mangyari sa kanyang buhay. Sabi nga sa 2 Timothy 1:12, I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard until that day that what has been entrusted to me. And lastly, actually marami pang iba, but let me end with this, number 4, boast only in the cross. Those who will not reject Christ, ang kanilang boasting. Hindi sarili, kung hindi ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Galatians 6:14 says, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Siya'y mananatili na ang kanyang kagalakan, ang kanyang buhay ay kay Kristo Jesus. And lastly, yung pangako. If you are not ashamed of Christ,
there is also a promise na matatanggap po natin. Jesus will not be ashamed of them. Yun ang maganda. Diba? May kabaligtaran din po ito eh. Hebrews chapter 2 verse 11 sabi doon, for he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers. Hindi po tayo kakahiya ng ating Panginoong Jesus. Tatawagin pa niya tayong brothers. Not only that Jesus will not be ashamed of them, God will also not be ashamed to be called their God. Hebrews 11:16 sabi doon, but as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Sa huli, malinaw ang sinabi ni Jesus, ang buhay na pinipilit nating hawakan ay mawawala. Pero ang buhay na buong puso nating isusuko para kay Kristo Jesus ay tunay na magresulta na sa buhay na walang hanggan. Walang halaga ang mundo kung ang kapalit ay ang kaluluwa natin. Ang mga false disciples ay nahihiya kay Kristo at mas pinipili ang approval ng tao at mga bagay sa mundo. Pero ang tunay na disciple, tunay na sumusunod kay Kristo, ay nahihiya sa kanilang kasalanan, kumakapit kay Kristo at tapat na sumusunod kahit mang may pagsubok man itong dumating. At ang pangako ay napakaganda, hindi ikahihiya ni Jesus ang mga tunay na nasa Kanya at hindi ikahihiya ng ating Panginoong Diyos, tawagin silang Kanyang mga anak. Ang tanging buhay na dapat nating pinanghahawakan ay ang buhay na buong puso na ibinigay kay Kristo Jesus. Inyo nga bang tunay na ibinigay kay Kristo ang inyong buhay? Kumbaga, did you really turn away from your life and followed Christ? And I do hope na magkaroon po kayo ng decision ngayon, magkaroon po kayo ng tamang pag-iisip ngayon na isipin ninyo, o nga, ako nga ba ay tunay na kay Kristo o wala pa? Ang panawagan po ng kaligtasan ay ngayon na. Dahil ito po ang pinakamahalagang araw na dapat po ninyong makita ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa kaligtasan. Na tayo umatay sa ating mga sarili na at tayong lahat sama-sama na namumuhay para kay Kristo Jesus lamang. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for the time that you have allowed us, Lord God, to be reminded of this truth, this gospel, this call, dahil ito po ay importante. At nais niyo po na ang bawat isa ay tunay na makakilala kay Kristo Jesus. Tunay na kanilang piliin si Kristo. Higit sa kanilang makasariling pamumuhay at makasariling pag-iisip, Panginoon Ama. Nawa, tunay nga na ang bawat isa talikuran na nila ang kanilang buhay na hindi nakasentro sa iyo. At piliin nila at kilalanin nila. Hingin nila ang inyong mayamang biyaya na tulungan nyo nga po siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na makita ang kagandahan ng ginawa ni Kristo para sa aming kaligtasan. Dahil tunay na dakila ang kanyang ginawa. Hindi po kami karapat-dapat na maligtas. Dahil lahat po kami ay nagkasala, nagrebelde, at tumalikod sa iyo, O Diyos. But out of your love, out of your mercy, and out of your abundant grace, you have given us your Son, Jesus Christ, to save us from our sins. And Lord, I pray na hindi po lamang ito nasa isip nila o napakinggan lamang. But Lord, I pray na tunay na ito ay maisapuso ng bawat isa. Kung ang isa man dito ay wala pa kay Kristo, aming dalangin na kayo, O Diyos, ay kumilos sa kanyang buhay at tunay niyo po silang iligtas. Kung ang iba ay na kay Kristo Jesus na, nawa pahalagahan po nila si Kristo lalo sa kanilang buhay. Na magpasakop at gawin ang inyong kalooban. Na tunay nga po kami na lumalago kay Kristo at ang desire lamang araw-araw ay ang maluwalhati kayo. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa inyong salita na nagbibigay buhay. Salamat sa bawat isa na naririto at sa aming pagpapatuloy, especially as we watch, Lord God, yung testimonies, Panginoon Ama, at yung mga nangyari sa baptism nung nakaraang Friday. Nawa ma-encourage po ang bawat isa. Nawa, Panginoon Ama, kanila pong makita
sa buhay po ng bawat na nag-testimony, kung paano po kumilos kayo sa kanilang mga puso, kung paano po nila natagpuan si Kristo at kung paano nila natanggap ang biyaya ng kaligtasan. So may it bring clarity for everyone. May it convict other people, O God, to see their sins and to repent of their sins and to believe in Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen.